Ben Tulfo Fun Filter. Nanunood sa atin ng China, nasisiyahan sila habang nagbabangay, nagdedebate, nag-argumento sa loob ng sinasabing Senado. Ang mainit na palitan, sagutan ni Senator Rodante Marcoleta at si Francis Kiko Pangilinan patungkol sa West Philippine Sea, umabot po doon sa sinasabing critical po na punto. Itong taong ito, Pebrero, na marami po nagsasabi rito, itong debate na to, medyo mapanganib na po yan sa national interest po ng Pilipinas. Habang nanunood sa atin ang China, nasisiyahan sila ng bakbakan ng dalawang senador. Hindi po maganda. Nag-remind na po si Lacson, teka muna, ito nga pinag-uusapan natin dito. Yan debate yan, pero binibigyan natin ng lakas ang China na para gawin yung mga bagay sa nakikita lang kahinaan na parang may mga kahinaan, merong gray area, merong mga bagay sa pagitan ng palitan po ng dalawang senador na yan. Habang si Marcoleta, yung kanyang paninindigan ng pananaw, ay gusto niya sinasabing maging malinaw, legal clarity ang gusto niya, mga boss. Ito yung kanyang mga kasamahan doon at yung mga nag-oobserba. Umabot na sa puntong adversarial narrative na po ang dating, na malalagay sa alanganin po yung soberanya ng Pilipinas, undermine the Philippine sovereignty. Alam ko naman po mayroon kayong pananaw, kaya lalaliman ko po habang nag-i-enjoy yung China. Binibigyan natin ng puwang ang China. Binibigyan natin sila ng lakas ng loob. Gamit doon sa sinasabing debate kahapon. Yung dalawa, pakita po natin yung dalawa. Habang nagdedebate, nagpapalakpak yung China. Sige. At tapos, kumukuha ng, sarap to gagamitin po nila laban sa atin yan. Hindi nga nare-respeto ng China yung UNCLOS, United Nations Laws of the Sea. Hindi po nare-respeto ng China. Bully talaga. Ngayon, ito po yung mga punto na dapat makita niyo po kahapon sa debate. I'm sure nakikita niyo, kung nakikinig man kayo, mga eksperto man kayo, magagaling naman, senador man kayo, kung sino man kayo. Ito pong argumento ni Senator Marcoleta na yung Pilipinas daw po, hindi po pwedeng epektibong idepensa itong West Philippine Sea dahil wala naman daw espesipikong grid coordinate. Naloko na. Sa aking pananaw, if you start talking about that, mga coordinates, kung titingnan po natin sa panahon po ngayon, pwede na po yun sa satellite, pwede nga gawa ng coordination, pwede mo hanggang saan ang bounds and territory natin. With all the technology, it can be done. But then again, kung yan ay mga gray areas, para magiging contention po yan, baka gamitin po sa atin ng mga Chino Sabi niya, ang Pilipinas daw, hindi raw epektibong maipadepensa ang West Philippine Sea dahil wala namang specificong grid coordinates. Yung formal na definition, eksakto yung meets and bounds. I-question niya po. Yung sinasabing 500,000 square kilometer. Question niya po. Sino? Yung si Pangilinan na pinesenta po ni Senator Kiko Pangilinan na ito po yung 500,000 square kilometer. Ito po medyo lumalalim na po. Baka hindi na ko magkaka-interest dahil medyo pinagagaan ko yung pong debate po, argumento po nila. Sinasabi naman ni Marcoleta, yung sinasabi ni Pangilinan, hindi na daw, wala, it does not exist sa domestic law. Naku po, Joseph. Kaya, ito po, upholding itong arbitral ruling, sinagot po ni Senator Kiko Pangilinan na yung 2016 arbitral ruling, in-invalidate na yung pag-aangkin ng China na in-establish na natin linaw po na Pilipinas, soberanya po, kalapatan po, sovereign rights ng Philippines po yan. In-assert niya po, itong si Pangilinan na sa debate niyan, yung boundary niyan, moot na yan. Kaya ito po yung mga potential risk na dapat tingnan po natin, na dapat maintindihan niya po, siguro kahit sino po kayo. Sige, walk with me here at pag-uusapan po natin dito. Yung potential risk to national security, dahil meron po tayong internal division. Pero ang debate na po nila, parang pinakikita po nila, ang China po ang makikinabang dahil nakikita kung may punto man po si Senator Marcoleta, ay pinaglalaban niya dahil siya, legalistic po talaga ang dating niya, pero pinahihina po yung soberanya natin. Kasi bakit? Napopolarize po tayo, nahahati po tayo sa Senado. Kaya nagpaparemind na po kahapon si Lacson na kumares, na medyo nalalagay na tayo dito.
Nalagay po sa alanganin si Secretary Tourism Cristina Frasco at marami pong issue. Mahal po ng mga ticket na umaabot po ng 25,000 pesos sa isang destination lang. Sa local pa lang, domestic pa lang. Paano ka maglalakbay kung ang mga fare ng eroplanong tataas? Ay inaakusahan po, kung nakikita pong mukha ng secretary. Iyan, mga ganyan. Wala namang problema, maganda ka na ma'am. Okay na tayo riyan. Sino ba naman di maakit sa ganda mo? Hindi naman mukha mong pupuntahan eh. Kung maakit sa mukha mo, yun ba'y mag-aakit ang mga turista para pumunta ng Pinas? Hahanapin ka? Sige nga, puntahan. Kung laging ikaw dyan, yan ba'y pwede magawang anti-epal? O may epal ka? Yung mga aktibidades, programa at proyekto ng pamahalaan, Ma'am Secretary, epal yan. Kailangan lang, sino mag-i-issue sa'yo ng epal? Hindi ka naman pwedeng, hindi ka naman sa ilalim ng DILG, ang DIL. Kung ikaw'y secretary ka ng Department of Tourism, wala ka sa DILG, so DOT ka. So hindi ka po pwedeng masampahan or mapatawag ni DILG Secretary. John Vic Rimulya para mabigyan ka ng memorandum order kasi hindi mo saklaw. In this case, ito po yung naging issue. Ang Pilipinas po, pinupuntahan sa mga gagandang lugar. Wag lang po magmahal yung mga pamasahe. Kasi pag mahal, wala pong magbabiyahe. Sobrang taas. Ito naman, ako'y magiging balanse. Secretary Frasco, inakusahan na laging mukha niya. Wag na dyan sa tourism. Yung sa iba't ibang mga lugar, sa mga magazine, promotional, pakita po natin yung mga ganyan, mukha niya pong lumalabas. So, ang sagot niya po, dahil nagkaroon po sila ng sagutan ni Senator Tulfo Rafi, ang gusto ko lamang po makita po ninyo rito. Ito po ang sagot. And my understanding is that the photo that was used as cover for the magazine was lifted from the coverage of that particular event. And the contents of the magazine are all lifted content. These are not the product of interviews that were conducted by them towards me, as there was never any. I completely hear you, Senator, and I'm grateful that you have brought these matters to light. But since I have the floor, I would just like to reiterate my position that I have tried to be as present as possible in our destinations and for our stakeholders. That is the extent of the duty that I have exercised and nothing more. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat. Could this be considered a delicadeza issue, propriety issue? Sa kabila ng sinasabi ng Department of Tourism, inaharap po sila ng pagtutuligsa po ng karamihan sa social media at ibang mga tao. Parang lumalabas self-promotion, hindi po pinopromote yung DOT, pinopromote ang sarili. Iyon pong sinasabi sa social media at sinasabi rin po ng ilan at napag-usapan lang sa Senado. Ito raw po, kung titingnan po natin kung ethical issue, delicadeza, ang issue na to kay Frasco, inamin niya naman na pasalamat siya. It was brought to our attention. The question is, sasabihin niya ba agad yung mga tao na wag niyo na ang ilagay ang mukha ko? Siguro, inaantay po natin. In fairness naman sa kanya, nagpaliwanag siya. Pero, ang issue lang po sabihin natin dito, ethical and legal compliance doon sa sinasabing, siguro, promotion, ano? Kasi kung titingnan po natin dito, parang simple lang yan eh. Delikadesa eh. Matibay yung iyong paniniwala na hindi tama to eh. Bakit nyo nilalagay ang mukha ko dyan? Bago siguro maglabas ng mga magazine na ganyan o in-issue siya, pwedeng siguro sabihin niya, editor, Chip, thank you so much sa ginawa niyo. Sa susunod, wag niyo na ang ibalandra ang mukha ko kasi hindi naman ako. Ako'y secretary lamang, nagpapatupad. Pero pag ang mukha ko lagi sa cover, mas maganda siguro pakita yung mga lugar na dapat puntahan, kaaya-aya, kaakit-akit. Ganun ang ibig sabihin. So, malinaw naman po, sabi niya wala siyang political ambition. Okay. Parang may pinatatamaan siya ron eh. Hindi lang naman political ambition, lahat ng mga politiko guilty dyan eh. Incidentally, hindi naman politiko si secretary siya. Pero in this case, sana naman may nakitaan po kayo na kapupulutan niyo po ng mga bagay na ito'y issue po ng delikadesa. Kasi mainit po ngayon issue, yung kontrobersiya. Nakasentro po doon sa sinasabing mga ethical points. Alam niyo, sa ilalim po ng GAA, Anti-Epal Provision, sa ilalim ng General Appropriations Act or GAA, ang mga government official ay, kumbaga, explicitly
prohibited. Talagang sinasabing bawal ilagay ang mga pangalan, mga mukha sa mga government-funded projects and other initiatives. Hindi nga proyekto yan, pero yung mga magazines parang too much. So, sa ilalim po ng... Pero in this case, hindi naman po. May mga billboard, may mga ano. Ngayon, yung po mga ganyan pinag-uusapan natin para matuto po yung taong bayan, maintindihan niyo po. Kasi at the end of the day, lagi po ang tao dapat panalo. Marami po nalilito sa ginagawa po natin. Una po sa lahat, ako'y magsasabi po sa inyo. Ano? Ang inyong napapanood ngayon na si Bitag, mas kilala po ako sa pangalan Bitag, hindi ko nadadalhin pangalan ko. Siguro naman may face value. Si Bitag po ako. Wala pong iba. Pag sinabing Bitag, naka-trademark po sa amin. Una, my way of life, ehekutibo po ako. Nagpapatakbo po ng 2 korporasyon ng company. It's something to do with the network itself. Ang Bitag Media Network, kasama po yan, yung aming NGO. Ako'y volunteer lang po sa NGO, pero founding chairman ng Ipabitag Mo Incorporated. Nagsama-sama po yan. And yung aming Divergent Concept Marketing Incorporated. All in, kumbaga, working closely with each other. Pag ikaw isang ehekutibo, corporate executive, iba po yung ways and the way of life. Consider me as an executive at marami po nagtataka. Ako yung makikita mo nyo kasi sa TikTok, makikita nyo yung brutal ang dating ko, makikita nyo yung brusco, makikita nyo marami nagsasabing mayabang. Say it any way you want it. But the reality is, what you see is what you get. Pag ako po'y nasa labas, at kapag ako na po'y nagiging advocate na po. So marami pong nalilito, ano bang pagkakaiba mo dahil bakit nagagawa mo yan? Sinasagot ko lang po mga issue na to. Ano? Advocate po ako, crime buster. Hindi lang crime buster. Ako'y anti-crime, anti-corruption po kami. Ever since 2002, gano'n na po kami. Bakit ka lagi nakasalamin? Ako po'y may problema sa aking mata kasi ako po'y mahina ang aking optic nerve. Hindi po kaya ng aking mata na mababad sa ilaw kasi mahina pong optic nerve. Prescribed glasses po to, hindi po inarte. I love this job! Ben Tulfo Fun Filter.